Hi future LPTs, this is Sir Lam and let's talk about the learning disabilities and the different types of learning disabilities. Pero bago natin i-discuss kung ano nga ba yung iba't ibang uri ng learning disabilities, alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan nito. Ang learning disabilities ay isang neurological based condition and lifelong po siya. Ibig sabihin, may kinalaman po ito sa kung paano nagpa-process ang utak natin ng impormasyon at hindi po ito dulot ng kakulangan sa intelligence ng isang bata. Mahalagang tandaan po natin teachers na ang mga estudyanteng may learning disabilities ay karaniwan may average or above average IQ. Gayunpaman, nagkakaroon lang sila ng experience na kahirapan pagdating sa specific academic skills tulad ng reading, writing, mathematics, and even pag-organize ng information. Dahil nga ang learning disabilities ay neurological based, karaniwan po itong panghabang buhay. Teachers, walang tinatawag na cure pagdating sa disabilities na ito. Ngunit, tayo po bilang isang guro, maaaring natin matulungan yung mga learners natin sa pamamagitan ng iba't ibang effective teaching strategies, early and continuous intervention, supportive and inclusive learning environment na pwede po nating ibigay para sa ating mga learners. Sa tulong po ng mga ito, ang mga estudyanteng may learning disabilities ay maaari pa rin mag-excel academically. Kaya nga di ba po sa ating progressive education, ini-encourage tayo na yung instruction natin ay naka-individualize. Kasi ang education po dapat ay hindi lang po dapat accessible for all, but it also caters the individual needs of our learners. Dahil iba-iba nga po ang learners at iba-iba rin ang kanilang pangangailangan, mahalaga po na tayo mga teachers ay gumagamit ng individualized instruction. Pero ano nga po ba yung individualized instruction? Ito po yung pag-customize natin ng mga teaching approaches natin. And nakabatay po dapat siya sa strength ng learners natin and even yung weaknesses nila. Dapat nakikater din natin yung learning style ng ating mga estudyante. Dahil ang individualized instruction po, ang purpose nan or yung objective nan ay matiyak na ang bawat learners natin ay nakakatanggap ng angkop na support upang maging mas epektibo po yung kanilang pagkatuto sa ating klase. Common lot question, ano daw po yung strategy ang nag-e-ensure na each learner receives supports based on their unique needs? Ang isasagot niyo po dyan, teachers, individualized instruction. Now, i-discuss naman natin ano yung mga common types ng learning disabilities na karaniwan lumalabas sa board exam. Unahin na po natin yung dyslexia. Tandaan nyo teachers, ang dyslexia, ito yung difficulty sa reading, spelling, and comprehension ng bata. Ang mga estudyante po karaniwan dito nagkakaroon sila ng trouble pagdating sa pagbabasa at pag-i-spell ng mga words na nababasa or nakukuha nila. Meron din tayong tinatawag na dyscalculia. Ito naman yung difficulty ng mga learners pagdating sa numbers, calculations, mathematical concepts, and even mga equations. Kasunod naman ito ay yung tinatawag nating dysgraphia. Ito yung difficulty naman ng bata pagdating sa writing, grammar, or pag-organize din ng mga ideas sa kanilang pagsusulat or sa isang papel. Meron naman tayong tinatawag na ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ito naman yung difficulty ng bata sa pag-focus, sa attention, and even sa pag-self-control nila. Karaniwan po dito sa mga batang ito ay misbehave. Ibig sabihin, hindi po sila mapakali pagdating sa classroom. And karaniwan, yung attention span po nila ay napakikli. Kasunod naman yung Autism Spectrum Disorder. Tandaan nyo lang po dito, ito yung difficulty ng bata pagdating sa social interaction, communication, pero may unique learning strengths pa rin itong mga batang ito. Yun nga lang, yung social interaction, yung pinakang struggle or difficulty nila. Again, reminders lang teachers, yung learning disabilities po na tinatawag natin ay permanent and neurological in nature po siya. May kinalaman siya sa kung paano nagpa-process ang utak natin ng iba't ibang impormasyon. At ano daw po ang focus dapat ni teachers sa mga batang may learning disabilities? Una, assessment. Second, early identification. And third one, intervention. And kailangan gamitin po natin yung mga assessment for learning na nabanggit natin. Yan yung mga formative assessments. Kapag nabasa niyo po yung keywords na neurological, lifelong, and despite normal intelligence, ang isasagot niyo po dyan, learning disability. Kaya tandaan natin future teachers, different learners, different needs. But lahat po sila kayang matuto with proper support coming from us teachers. So yun lang po muna for today. I hope you learned a lot from this video and please follow, like, and share this video. Thanks!